Sa ngayon, parang sila na ang tunay na pamilya. May saysay pa ba akong manatili sa ganitong pamilya? Ete, bumalik ka agad, biglang nilagnat si Nyansya. Hindi bumaba ang lagnat, hindi ko alam ang gagawin. Nainom na ba ng gamot? Kumusta na siya ngayon? Kumain na pero hindi pa rin bumababa ang lagnat. Patuloy siyang umiyak at sumisigaw na hinahanap ka. Ate, umuwi ka na. Galit lang si Nyansya kanina, kailangan ka niya. Sige, uwi na ako ngayon. Doktor, kamusta na siya? Paano kayo naging magulang? Ganito nakalala ang lagnat ng bata. Bakit ngayon lang kayo nagtala? Na-injeksyonan na siya ng pampababa ng lagnat. Dito ka muna kasama ng bata, huwag kang alis hanggang bumaba ang lagnat niya. Salamat, doktor. Nene, tubig. Gumagaling ka na ba? Bumaba na ang lagnat ng bata, pwede na kayong umuwi. Salamat, doktor. Mamaya uwi na tayo. Oo. Magpahinga ka mabuti. Nanay, huwag kang aalis. Hindi ako aalis, titingnan ko lang. Si tatay na ba yun? Buong gabi ba siyang nagbantay kay Nyansya? Bakit ka nandito? Kagabi, nasa opisina ako at abala sa trabaho. Hindi ko alam na may sakit si Nyansya. Ganoon ba? Okay lang, hindi naman kita sinabihan na umuwi. Alam ka o. Nitong mga nakaraang araw, hindi kita napapansin. Kaya, may inihanda akong sorpresa para sa iyo. Wanwan, magpakasal ulit tayo. Guyan. Nababaliw ka na ba? Noong kinasal tayo, may sakit ka pa at abala ako sa kumpanya. Wala man lang tayong kasal. Gayon. Ibibigay ko sa iyo, okay lang ba? CJ, Handa na ang lahat. Bukas na ito, Wanwan. Gagawin kitang pinakamasayang bride. bago ako umalis, hayaan mo akong gawin ang huling pangarap. Na akala ko ay totoo. Pakilakasan ang palakpak para sa bagong kasal. Kung akin lang talaga ang lahat ng ito. Ang sarap siguro. Ate. Congratulations sa inyo. Salamat. Bagong kasal, kumuha tayo ng wedding picture. Isama natin ang bata, Nyansya, halika. Ano nang nangyari kay Nyansya? Baka hindi pa ganap na gumaling ang katawan mo at may nararamdaman kang hindi komportable. Nyansya, halika na, ito ang unang kasal ni nanay, magkasama tayo. Pagkakataon para sa family picture. Ngayon lang to. Bakit kailangan ikaw ang nanay ko? Ang ganda-ganda ni Tita Siyaking. Dapat siya ang kasama natin sa family picture. Siya ang dapat na nanay ko.
Gunian Xia. Ayan, huwag kang magalit, kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi kay Nyansya. Gusto ko ng isang kasal. Manang, pasensya na, matagal na ang nakalipas, may nangyari sa akin. Hindi ako nakapagpakasal sa taong mahal ko. Alam ni Nyansya ang nangyari, kaya gusto niyang bigyan ako ng kasal. Tatay, kahit papaano, itong kasal na ito ay pansamantala lang, hindi totoo. Ang kasama natin sa family picture, gusto ko siyang maging nanay ko. Huwag kang magulo. Ayaw ko. Guniansya, ano ba ang gusto mong gawin? Bakit hindi ka pa umalis? Sinabi sa akin ni Tita Tsiaking na hindi mo talaga ako tunay na ina. Ano ang sinasabi mo? Hindi ikaw ang nanay ko, si Tita Tsiaking ang tunay. Alam niya pala, alam din pala niya ang totoo. Ako lang pala ang hindi nakakaalam. Kayong tatlo ang tunay na pamilya. Ang daming taon, nagkamali ako, hindi. Kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Guyan, itong kasal na ito. Ikaw at Siksiaking ang magpakasal. Itong family picture. Kayong tatlo ang kumuha. Mas bagay. Tatay, huwag kang alis. Ayan. Sige, alam kong mas mahalaga siya sa'yo. 12 taon mo na siyang pinili, pwedeng piliin mo ulit siya. Tanggap ka o. Sige na, baka nagagalit lang si Wanwan ngayon. Pag-uwi ko, ayusin ko na lang siya. Sasama ako sa inyo sa family picture. Salamat, tatay. Kuya, halika, sunduin mo na ako. Aalis na ako rito. Photographer, halika, kumuha ng litrato. Masaya tayong lahat, ngumiti tayo, okay? Okay, magpalit tayo ng pose at ulitin. Maaga na, oras na para umuwi. Huwag mong patagalin si nanay. Alam ko, nakakainis. Tara na. Ito ang regalo ko para sa'yo. Tara, tingnan natin ang iyong bagong bahay. Guyan si Aking pagkatapos ng buhay na ito. Hindi na tayo magkikita. Nyansya, sinagot ba ng nanay mo ang tawag? Hindi, naka-off ang phone. Tatay, tingnan mo. Ailan pa may ibang nakatira sa paligid na ito? Tatay, yung tao sakot sa kanina, parang si nanay. Nyansya, nagkakamali ka, ang nanay mo ngayon. Siguro nagtatampo lang sa bahay. Paano siya magmamaniho ng sports car? Pero,
Parang siya talaga. Ayan, umuwi na tayo, please. Masakit ang tiyan ko. King, kaya montak yan. Malapit na tayo sa bahay. Hindi pa ba umuwi si Linwan? Ayan, ang sakit ng tiyan ko, parang nasusunog. Umupo ka at magpahinga, tatawagin ko si Wanwan. Nung laging sumasakit ang tiyan ko, araw-araw siyang nagluluto ng sopas. Tita Xiaoqing, relax ka lang. Ang sopas ng nanay ko, ang sarap talaga. Sige, hintayin ko siyang mag-alaga. Van. Bilis, gumawa ka ng sopas para kay Chiaking. Sumasakit ang tiyan niya. Van. Ang mga litratong ito, araw-araw niyang pinupunasan. Napakahalaga sa kanya, bakit bigla niyang pinunit? Zia. Talagang umalis na. Ayan, okay na ako. Huwag mo nang istorbohin si At. King. Zilin Van. Parang talagang umalis na. Toto ba? Tatay, hinanap ko sa buong bahay si nanay. Parang wala na sa bahay. Niyan siya, huwag kang malungkot, ang nanay mo. Siguro dahil sa konting pagmamaltrato ngayong araw, kaya siya umalis ng may tampo. Ano bang dahilan para magalit siya? Tita Xiaoqing, ikaw ang tunay kong ina. Peke lang siya, wala siyang kayang gawin ng maayos. Puro bat at sermon lang ang alam, ikaw at si Papa lang. Ang tunay na nagmamahal sa akin. Niyan siya, huwag mong sabihin yan, Ayan. Hanapin mo na lang si ate, sapat na sa akin ang kasal ngayon. Zapat na, tu. Sa mga susunod na araw, mas mabuti kung si ate ang kasama mo. Hanapin PA? Sobra na ang pagtitiis ko sa kanya. Binigyan ko na ng pangalan ng anak, isang plain housewife lang siya. Ano pang gusto niya? Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siyang manatili sa labas. Gusto kong malaman, isang plain housewife lang siya. Saan pa siya pupunta bukod sa Go Family? Anong kaya niyang gawin? Wanwan. Ito ang villa na binili ng gallery para sa'yo. Bago ka mag-retire nitong mga nakaraang taon. Pinangalagaan ko ito para sa'yo, ang cleaning lady. Ay dumadalaw araw-araw kaya pwedeng-pwede ka na tumira. Bukod pa riyan kung mayroon kang iba pang kailangan. Maaari kang tumawag sa akin anumang oras, nandito lang ako. Senior, salamat sa 12 taon kahit ano ng estado ko. Lagi mo akong inalagaan at pinahalagahan. Mayroon akong hidden agenda noong nagretiro ka. Naghintay ako sa'yo, 12 taong paghihintay. Buti na lang at naabutan kita. Senior, Ibig kong sabihin ang pangalang Yulo ay isang alamat sa sining ang balita ng iyong pagbabalik. Noong inilabas ko, maraming nagmamakaawa na makita ka. At ako ay isa sa kanila. Senior, bago ang exhibit. Ayokong kumalat ang aking litrato. Ako ay hindi pa handang ipaalam kay Guyan ang aking pagkatao. Ano man ang iyong desisyon, susuportahan kita. Magpahinga ka ng maaga mamayang gabi, bukas ay mag-ayos ako ng art salon para ipakilala sa publiko ang iyong pagbabalik. Bukas, Huwag kang mag-alala, handa na ang iyong damit, ang kailangan mo na lang ay lumitaw. CJ, Magpahinga ka ng maaga, aalis na ako. sa wakas nakalaya na ako sa 12 taong kasinungalingan at pagtataksil. Mula ngayon, hindi na ako asawa ng sinuman o ampon na ina ng sinuman. Ako na lang ako ang pintor na si Yuluo. Guyan, gustong-gusto kong malaman. Kapag nalaman ninyo na si Yuluo sa exhibit ay, ito ang Linwan na lagi ninyong minamaliit. Ano kaya ang itsura nila ngayon? Wanwan, ito ang villa na ipinagawa ko para sa'yo bago ka magretiro sa gallery.
Sa loob ng mga taon, itinago ko ito para sa'yo. Ang cleaner. Araw-araw ay naglilinis dito kaya pwede kang manirahan ng walang alala. Bukod pa, kung mayroon kang iba pang kailangan. Tawagan mo lang ako anytime, nandito lang ako. King, sigurado ka ba? Siyempre, mismo sa kaibigan ko galing ang balita. Ang salon na ito ay pinamunuan ni Boss Shen para sa pagbabalik ng exhibit ni Yuluo. Pero noong nagretiro si Yuluo, isinara niya ang gallery, 12 taon nang hindi nagpapakita. Ano ba ang magagawa niya para sa iyo? Hindi mo naiintindihan, noon pa man ay matalas na ang mata ni Boss Shen. Nakuha niya si Yuluo. Ngayon, si Yuluo ay naging isang alamat sa sining, maraming pintor ang nagmamakaawa kay Boss Shen para makapirma. Gustong gayahin ang kanyang himala. Kung tutulungan niya ako, siguradong makakasabay ko si Yuluo. Hindi. Lalampasan ko pa siya, magiging bagong top artist ako. Dumating na si Boss Shen. Magandang araw po, boss. Ipakilala ko sa inyo ang isang si Linwan. Enma Lin. Sa mga susunod na araw, sana ay suportahan ninyo ako. Kailangan mo ba ako rito? Hindi na, senior, sapat na ang tulong mo sa akin. Ang problema ko sa pamilya. Ako na ang bahala. CJ, MS Lin, ikinagagalak kitang makilala, MS Lin. Ang ganda Montag. Masaya akong makilala ka, MS Lin. Salamat. Ayan, hindi mo ba sinabi na si Linwan ay simpleng housewife lang? Bakit siya nandito? At bakit siya katabi ni MR Shen? Pupunta ako kay Linwan. Ayan. Linwan, bakit ka nandito? Mga kasama, may personal akong usapin. Gugu, ano ang nangyayari? Mr. Gu. Linwan, ano ang balak Montag? Huwag mo akong hawakan. Bakit hindi kita mahawakan? 12 taon na tayong mag-asawa. Kapag hindi ka masaya, alis ka lang ng bahay. Hindi na natin pag-usapan si Nancy at ako. Tapos ganito pa ang suot mo, nakatayo kasama ng ibang lalaki. Linwan, ano ang isipin ka o? Ano ang isipin mo? Importante ba yun sa akin? Linwan, kapag ganyan ka magsalita, pinipilit mo ba akong isipin? Ang pinakamasamang bagay tungkol sa iyo, Wanwan, napakasipag ni Chiaking kay Nancy. Nakita mo naman, kung hindi siya, kaya mo bang gawin? Ang pagpasok ni Nancy, kung wala ka talagang magawa, magbasa ka na lang, isipin mo kung paano ka magiging. Kasing galing ni Chiaking. Hindi yung ganyan ka ngayon, konting pag-alis ng atensyon sa'yo. Nakt at drama ka na. Paulit-ulit kang nagtatanong. Guyan, nakakatawa ka. Ngayon lang ako nakatayo kasama ng ibang lalaki, galit ka na. Ikaw, dinala mo si Xiaking sa bahay. Sinikap mong alagaan siya. Kasama si Nancy. Nagpakuha kayo ng family picture. Hindi mo ba naisip na masasaktan din ako, malulungkot din ako? Hindi tayo pareho. Ako as si Chiaking. Malinis ang konsensya ko. Ganoon ba? Naniniwala ako sa'yo kasi ganoon din ako. Ako at si Shen Chongshu. Malinis din ang konsensya ko. Ginoong Gu, marami akong ginagawa. Wala akong pakialam kung anong nangyayari sa iyo. Kung wala kang magawa, pwede kang bumalik sa guro mong si Xiaking. Parang iba na si Wanwan ngayon. Ayan, bakit kasama ni Boss Shen SI8? Bigla na lang umalis si ate, baka dahil sa Tigil na. Hindi ganoon si Wanwan. Oon ga. Baka nago, overthink lang ako. marami namang nagpapakumbaba kay Boss Shen ngayon. Baka gusto lang ni ate na ipasok siya ni Boss Shen sa art scene. Zia, isang plain housewife lang, kilala lang ang ilan. Papasok sa art scene, kahit zino na lang pala. Sobrang bait ko lang sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng mga pangarap. Ayan, huwag mo nang isipin yon. Baka si ate. Gusto lang kitang tulungan. HMP,
Kailangan ko pa rin ang tulong niya. Huwag na siyang pansinin. Kapag nagbago na ang isip ni Boss Shen, doon na siya hihingi ng tulong sa akin para umuwi. 1-1, nagising ka na rin. Ano nang nangyari sa'yo? Pasensya na. Sabi ng doktor, sobrang grabe ang mga sugat mo para iligtas ako. Hindi ka na magkakaanak sa hinaharap. Okay lang. Basta okay ka, yun ang mahalaga. Ang buhay ko ay para sa'yo, 1-1. Kahit mamatay man ako sa hinaharap, hindi na kita pahihirapan pa. Ano ba ang iniisip mo? Mahalaga ba yun sa akin? Ginoong Gu, marami akong ginagawa. Hindi ko talaga pinapansin kung ano nang nangyayari sa'yo. Kung wala kang ginagawa, bakit hindi mo na lang samahan ang guro mong siksiyaking? 1-1, noong una, handa ka mamatay para sa akin. 12 taon ang nakalipas. Ngayon, ang lamig mo sa akin. Talaga bang wala ka ng pakialam sa akin? Wala ka na bang pakialam sa pamilyang ito? Papa, kailan yuwi asay mama? Kamakailan ikaw at tita at si Yaking ay perhong abala. Walang nag-ayos ng buhok ko sa bahay. Malapit na siyang umuwi. Oo nga, nandiyan si niyang siya es abahay. Mahal na mahal niya si Nianxia, hindi siya alis. Siguro, sinadya lang niyang magpakita ng lalaki para magselos ako. Dahil ang taong tulad ni Shen Chongshu ay hindi kayang abutin. Paano siya magkakaroon ng tunay na relasyon sa kanya? Anong nangyari sa'yo? Wala, medyo nahihilo lang. Samahan kitang magpahinga. Wanwan, 12 taon. Ang kapalit ay iniwan mo si Guyan. Kung maghihintay pa ako ng 12 taon, makikita mo rin ba ako? Oy, ayan. King, Ha? Ano ang ginagawa? naglabas ng balita si Boss Shen. Sa exhibit niya ngayon, magbabalik ang Yulu. Ah, ibig mong sabihin, ang gallery ni Boss Shen ay muling magbubukas, kaya may pagkakataon na talaga ako na mapasama sa kanyang grupo. Sasabihin ko sa'yo, tulungan mo akong makipag-ugnayan. Kailangan kong makuha ang ticket sa exhibit na ito. Nanay, isang kalye pabago ang eskwela ko. Lakad ka na lang. May importante akong gagawin. Bumaba ka na. Sige, alam ko na. Wanwan, Guyan at Siaking. Gumamit ako ng maraming koneksyon para humingi ng ticket sa exhibit. Ano sa palagay mo? Ibibigay ko ba? Siyempre, ibigay mo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang ekspresyon nila nang malaman nilang ako pala si Yulu. CJ, Hoy, Hoy, nanay ka BANG bata? Pumunta ka na agad sa ospital. Naaksidente ang anak mo. ano? Nars, ako po ang nanay ni Guniansya. Kumusta na po ang anak ko? Ikaw pala ang nanay niya. Medyo malala ang kalagayan ng bata. Pumunta ka na at kumuha ng number para sa neurosurgery. Kung hindi agad magapan ang kanang kamay ng anak mo, ay maaring magkaproblema.
Halika, sumama ka sa akin. Gunyan siya, dumating na ang nanay mo. Nene, Niyan siya. ikaw pala ang dumating? Sinabihan kitang tawagan ang nanay ko. Bakit hindi pa siya dumadating? Sabi mo hindi siya nanay mo. Nakita ko sa smartwatch mo. Nakasave bilang siya king nanay ang number, pero hindi matawagan. Kaya tinawag ko yung isa pang nakasave bilang nanay. Handa ba sa akin yun? Hindi. Mas mabait ang nanay ni Tsiaking kaysa sa kanya. Kasalanan mo too. Umalis ka. Gunian siya, hindi mo kailangang magwala. Kung hindi lang dahil sa takot ko walang pipirma kung sakaling malubha ka. Ayoko rin pumunta dito. Dahil may lakas ka pa palang magdabog. Aalis na ako. Huwag kang umalis. Hindi matawagan ang nanay ni Tsiaking. Mag-isa lang ako, walang kasama. Niangxia. Niangxia, kumusta ka na? Nanay ni Tsiaking. Paano nasaktan si Niangxia? Tanungin mo siya. Paano ko malalaman? Niangxia, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba si Tita Tsiaking ang naghatid sa iyo sa eskwela? Bakit ka bigla na aksidente? Si nanay ni Linwan ang bumangga sa akin. Paano nangyari yun? Gunian siya, ginagawa mo lang to para paalisin ako. Talagang walang hiya sa pagsasalita. Manang, kung ayaw mo, na sumama si Niancia sa akin, diretsuhin mo na lang. Bakit mo sinaktan ang isang bata? Teenager pa lang si Niancia, magsisinungaling ba siya? Linvan, kahit kalit ka, hindi mo dapat saktan ang bata. Sa ginagawa mo, lalo mo lang. Pinapaleo kami ni Niangxia. Manang, kung may problema ka, sa akin mo'y buhos. Pakawalan mo na si Niancia. CJ, Linvan, ikaf. anong nagmamadali? Hindi ka mawawalan. Nababaliw ka na ba? Hindi pa sapat na nabangga mo ang bata. Nandito kapet nananakit. Sabihin niyo ang gusto niyo, ayoko nang magpaliwanag. Huwag niyo na akong istorbohin, maliban na lang kung patay na kayo. Para makapagpaabot ako ng pera sa inyo. Linvan, Guyan, bukas na ang art exhibit natin. Tingnan mo ang mukha ko, paano na to? Mag, makeup ka na lang. Tak ang Montag, okay na yan. May trabaho pa ako sa opisina. Mauna na ako. Guyan. Ikaf ba si Guniangxia? Sino ka? Ako ang principal NG Shengsing Art Academy. Ngayon, dinadalhan kita NG admission notice. Si mama ba ang nagayos? Pero may problema sa system, lumabas. Na hindi kayo mag-ina, kaya umalis siya agad. Ilang bisis ko siyang tinawagan, pero hindi ko siya makontak. Kaya ako na ang nag-asikaso ng enrollment mo. Anak, dapat mong. Sa harap ni Teacher Yuluo, magpasalamat kay Lolo. Si Teacher Yuluo? Siya ang nag-process. NG Enrollment Montag. Ngayon, announce PA Zia NG Comeback Exhibit. Paano kaya? Hintayin mo na lang ang 7 araw. Para sa enrollment. Toto OBA? Siyempre, si Teacher Xiaking. Ang masigasig dito, matagal na niyang inasikaso. Teacher Tsiaking, ang galing mo talaga. Yun pala, ang nanay ni Tsiaking ay siguro Yuluo. Ngayon, nag-announce pa siya ng isang exhibit para sa kanyang comeback, di ba? Kaya pala, ang nanay ni Tsiaking ay siguro Yuluo. Kaya pala sobrang bus niya, wala na siyang oras para sa akin. Lolo Principal, pupunta ako sa exhibit para hanapin ang nanay ko. Hawakan mo muna ito. Dahan-dahan ka. Bakit hindi ako papapasukin? Papasukin mo siya. Tatay, tignan mo siya, laging gali sa akin at nananakit pa. Hindi tulad ni Tita Tsiaking na sobrang bait. Gusto ko si Tita Tsiaking ang maging nanay ko. Tvede BA, pakyos up. Sa okasyong ito, wala dapat mawala sa inyong tatlo. Gusto kong makita ninyo kung sino talaga ako. Sage, susundin namin ang lahat ng plano ninyo. Guro Yuluo, talagang alamat sa sining, 12 taong hindi nagpakita. Ngayong nag-comeback, ang daming gustong makita siya. Kaya nga mahirap makakuha ng tiket. Kung hindi ako nakipag-ugnayan kay Bosyan, wala tayong karapatang nakatayo dito. Bakit nandito si Niangxia? Naglalaro ang mata mo, wala naman siyang tiket. Paano siya makakapasok dito? Nene, Bawasan mo ang boses mo, alam mo ba kung anong okasyon ito?
Ay, pasensya na nanay. Hindi ko sinasadya. Nanay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong sasabihin ko sa iyo, Nyansia? Ngayon ay ang malaking araw ng comeback ni Guro Yulo. Mas mabuti kung hindi ka magulo. Hindi naman nanay, itong sorpresa. Nanay Xiaoqing, tiyak na gustong sa huli ibunyag. Pakiusog naman, dumating na si Boss Shen. Labindalawang taon na naniniwala akong sa inyong mga puso. Ang pangalang Yulo ay hindi kailanman nalimutan. Ngayon, ipinapahayag ko. Ang opisyal na comeback ni Guro Yulo. Nanay, umakyat ka na. Ito, impossible ito. Boss Shen, baka nagkakamali ka. Labindalawang taon. Salamat sa hindi ninyo paglimot sa akin. Noong 12 taon ang nakalipas, napakabata ko pa. Dahil sa ilang pangarap na hindi naman totoo. Isinuko ko ang aking buhay. Ang aking karera. 12 taon ang nakalipas, muling hinawakan ko. Ang pangalang Yulo at muling nandito. Upang ibahagi ang aking mga likha sa inyo. Ako ay nanunumpa. Sa pagkakataong ito, ano man ang mangyari, ako pa rin ay magiging Yulo. At tanging Yulo lamang. Hindi ka talaga Yulo. Ang nanay ko ang tunay, sinungaling ka. Niang Xia, tigilan Montag na. Tatay, ano pa ang itinatago mo? Alam Kona. Na si Tita Xiaoqing ang Yulo. Sinungaling ka, lumayas ka. Tigilan mo ang kalokohan. Xiaoqing, kontrolin mo siya. Imposible. Hindi pwedeng si Linwan ang Yulo. Xiaoqing, Huwag mo akong tawagin. Tama si Nyansia. Hindi ka talaga Yulo. Boss Shen, naloko ka ba niya? Matagal ko na siyang kilala. Isa lang siyang may bahay. Ni hindi niya alam ang mga brush, ang sining ng anak nila. Ako ang nagturo. Paano magiging Yulo ang ganitong walang kwenta? Ginang Siaking, may pagkakamali ka ba tungkol sa Yulo? Pag-akamali. Anong pagkakamali? Galing siya sa probinsya, hindi niya natapos ang kolehiyo. Paano siya magiging pintor? Lalo na ang maging isang magaling na pintor. Ako, Pigilan siya. Boss Shen, Pekingan Montag ako. Marami akong ebidensya na nagpapatunay na siya ay katulong namin. Hindi siya ang Yulo. Imposibleng siya ang Yulo. Linwan, ano ba talaga ang nangyari? Noong binigyan ko kayo ng tiket, alam ko na magiging ganito ang reaksyon ninyo. Akyang, Oo. Guyan, mas mabuting tingnan ninyo ito. Guyan, ang aksidente 12 taon na ang nakalilipas. Para sa iyo, ko iniwan ang pagkakakilanlan bilang Yulo. Tatay, nanay, hindi totoo ito, di ba? Peke ang kontratang ito. Si Nanay Linwan ang nandaya sa atin. Tama si Niang Xia, Boss Shen. Kaya mong gawing Yulo si Linwan. Ano ba ang hirap gumawa ng peking kontrata? Ang galing mo talaga, Linwan. Ninakaw mo na si Guyan. Ngayon dinadaya Montag si Boss Shen. Mukhang nababaliw ka na. Tama na, Xiaoqing. Nandito ang kontrata. Mapapatunayan din ni Boss Shen. Hanggang kailan mo ba gustong maggulo? Ingnan mo ang itsura mo ngayon, pa ang isang katatawanan. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng lahat? Paumanhin sa inyong lahat, ang kaibigan ko. Medyo hindi maganda ang kalagayan. Nakakaabala sa eksibisyon ni Guro Yulo. Alis na kami ngayon. Simula pa lang ito, gusto kong makita kung paano nyo haharapin si Nyansia. At kung paano kayo iiyak para bumalik ako. Bitawan mo ako. Tumahimik ka, umalis ka. Kung alam mo nang si Wanwan ang Yulo, bakit mo kailangang gawing masama ang lahat? Guyan, anong tono Montag? Alam mong si Linwan ang Yulo. Ayaf Montag na sa akin, di iba? Sasabihin ko sa'yo. Ako rin ang ina ni Gunyang Xia. At ako pa rin ang asawa mo sa marriage certificate. Hindi si Linwan. Yun pala si Nanay Linwan.
Ang totoong guro Yulu. Huvak, ako na. Ang pangit ng ginagawa mo, tulungan kita. Bilis. Bilis na, malat na tayo. Naku, tingnan mo ang itsura mo, babae ka. Nakalimutan mo ba? Sige, alis na. Bilis na, Nyansya. Nanay, saan tayo pupunta? Ang aga. Hindi ba't sabi mo, gusto mong manood ng meteor shower? Manonood tayo ng meteor. Pag nahuli tayo, hindi na natin makikita. Ang ganda, nanay, mahal na mahal kita. Lahat ng sinasabi ko, naalala mo. At nagagawa mo, parang engkanto. Kahit buwan sa langit. Kukunin ko para sa iyo. Itulak Montag ako. Guyan. May anak pa ako sa loob ng tiyan mo. Kung alam mong buntis ka, huwag ka nang gumawa ng gulo. Manatili ka na lang sa bahay. Niyanggia, halika na. Saan kayo pupunta? Dapat hindi ko pinayagang umalis si Linwan noon. 12 taon niyang pinaghirapan ang pamilyang ito. Maaring wala ka sa pamilyang Gu. Pero hindi namin kayang mawala siya. Pupunta ako para humingi ng tawad at ibalik siya. Huwag kang pupunta. Guyan, bumalik ka. Hindi ko inakalang ganoon kaloko si Xiaking. Kahit andyan na ang lahat ng ebidensya, nagsisinungaling pa rin siya. Wala akong pakialam sa kanya ngayon. Gusto ko lang malaman kung babalik pa ba si Guyan para hanapin ako. Ang sorpresa na inihanda ko para sa kanya. Hindi lang Yuluo ang pagkakakilanlan ko. Guo, Yuluo. Nandiyan po sa labas si Ginoong Guyan at ang kanyang anak. Gusto ko po sana kayong kausapin. Dumating nga. Papasukin mo sila. Pwede na kayong pumasok. Kung may sasabihin kayo, bilisan ninyo. Huwag ninyong istorbohin ang kahinga ni Guro Yulu. Umuwi ka muna. Opo. Nanay, pasensya na. Dapat hindi kita kinakalaban. Dapat hindi ako sumabay kay Nanay Tsiaking, ay tita. Nalinlangin ka. Wanwan, alam kong nagkamali ako. Nagpadala ako. Nalinlang ni Tsiaking. Hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Hindi kayang mawala ka ni Yansia. Hindi rin kayang mawala ka sa pamilyang ito. Umuwi na tayo, please? Umuwi na tayo. Guyan, kapag pinag-uusapan mo ang pamilya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? May pamilya ba tayo? Wanwan, ano ang ibig mong sabihin? Talagang ginago mo ako, ano? Ito. 12 taon na ang nakalipas, sinabi mong kakakasalan mo ako. Pero ang totoo, hindi ako ang tunay mong asawa. Siksiaking, Wanwan, pakinggan mo muna ako. sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Akala ko ang 12 taon na peking kasal. Ang pinakamasama mong nagawa sa akin. Pero hindi pala. Siksiaking at Sigulyansya. 79.9% ang posibilidad na magkaugnay sila bilang mag-ina. Ang sinasabi mong pag-ampon ay parang akong napanggap na tatay sa loob ng 12 taon. Na naghirap at nag-alaga ng anak mo at ng tunay mong asawa, tama ba? Van, hindi ka usin na zadayang lokohin ka. Kasi nawalan ka ng kakayahang magkaanak, kaya naisip kong, kunin ang anak ni Tsiaking. Pasensya na sa'yo, pero tanungin mo ang sarili mo. 12 taon mong inalagaan si Yansia. Pwede mo akong iwan, pero kaya mo bang iwan siya? Guyan, kung sakaling malaman mo balang araw na ang anak mong minahal mo sa loob ng 12 taon ay hindi tunay mong anak, kaya mo pa bang gawin ang ginagawa mo ngayon? Na ituring siyang tunay mong anak. Siyempre kaya, 12 taon na, kahit walang dugong magkadugo. May pinagsamahan na rin tayo. Ako ang nagpalaki kay Yansia. Paano ko siya pababayaan? Talaga ba? Tingnan mo ito. Pagkatapos mong basahin, sabihin mo kung kaya mo pa. Imposible. Tatay, anong nangyari? Huwag mo siyang tatawaging tatay, wala kayong relasyon sa dugo. Guyan, tandaan mo ang sinabi mo, ituloy mo ang pag-aalaga kay Guniansya. Bilang tunay mong anak, maging tatay na nagpanggap. Suotin mo ang iyong berdeng sombrero, mabuti kang tatay.
12 taong bangungot. Sa wakas, naibalik ko na. Ang susunod ay magandang panaginip. Hindi panaginip. Ito ay magandang katotohanan. Nanay, bitawan mo ako. Lumayo ka. Kung manggugulo ka pa kay Yulo na guro, babaliin ko ang mga binti mo. Alam kong hindi babalik si Linwan. Guyan, ikaf pearen. Nababaliw ka na, hinahamon mo pa akong saktan. Kanino Montag anak si Gunyan Xia? Guyan, 12 taon kitang sinundan, noon. Kahit ang titulong Mrs. Gu ay hindi ko hinangad. Buong puso kitang sinunod, kung hindi sa'yo, kanino pa ang anak na ito? Xia King. Nagsisinungaling ka pa rin? Nakita ko na ang ENA test. Si Gunyan Xia ay isang bata lang. Grabe ang pagkakamali ko. Umalis ka, dalhin mo ang batang ito at lumayas ka. Ayan, hindi mo ako pwedeng palisin. May dinadala pa akong anak mo, kung hindi mo ako alagaan. Mawawalan na ako ng tirahan. 2 buhay ito. Mamatay ka na lang. Gusto mo pang gamitin ang bata para ipili sa akin? Nakakatawa talaga, Chia King. Pati yung sanggol sa tiyan mo, wala na akong pakialam. Lumabas kayo. Guo Yuluo. Nag-file na ng bankruptcy ang kumpanya ng pamilya Gu. Na-blacklist na rin si Chia King sa buong sining. Alam ko. Wanwan, ilang araw na kitang hinihintay. Paghalis Montag, nagulo ang pamilya Gu, bumagsak ang kumpanya. Diborsyado na kami ni Chia King. Bumalik ka na, please? Gusto kong magsimula ulit. Van. Malas, umuwi na't maligo ka. Van. Boss Shen, tapos na ang lahat ng papeles. Tinanggap na ng orphanage si Gunyansia. Pagkatapos ng paggamot sa kamay ni Gunyansia, dadalhin na namin siya roon. Kumusta na ang kamay ni Gunyansya? Mabagal ang paggaling ng kamay niya. Pero kumuha kami ng pinakamagaling na doktor. Makaka-recover siya sa loob ng 3 buwan. Sige, alagaan mo siya sa susunod na 3 buwan. Pag gumaling na ang kamay niya, dalhin mo siya sa orphanage. 1-1. Ipinadala ito ng assistant ko para sa report. Huwag mo nang tingnan. Akala mo ba talagang pinabayaan ko ang bata? Masyado bang mabagsik? Hindi, iniisip ko lang. 12 taon mo siyang pinalaki. Napakaraming sakripisyo kahit ano paman. Ayokong mawalan siya ng tirahan. 1-1. Ito ang villa na binili ng gallery bago ka nagretiro. Iningatan ko ito para sa'yo. Sa mga nakaraang taon, pinapanatili ko ito. May cleaner na pumupunta araw-araw. Kaya pwedeng-pwede ka na tumira. At kung may iba ka pang kailangan, tawagan mo lang ako. Nandito lang ako palagi. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Ang pangalang Yuluo sa sining. Alamat talaga. Nang lumabas ang balita ng pagbabalik mo, maraming nagmamakaawa na makita ka. At isa ako sa kanila. Mag-organize ako ng art salon bukas. Para ipakilala sa publiko ang iyong pagbabalik. Bukas. Huwag kang mag-alala, inihanda ko na ang iyong damit ng maaga. Ikaw na lang ang magpapakita. CJ, Magpahinga ka ng maaga, aalis na ako. labindalawang taong bangungot. Sa wakas, ibinalik ko na. Susunod. Panahon na ng magandang panaginip. Hindi panaginip. Ito ay magandang realidad. Kuya, bakit mo? Laging mabait sa akin. 1-1. Alam mo. Anong nangyari sa'yo? Wala, medyo nahihilo lang. Tutulungan kitang magpahinga.
11, 12 taon. Para umalis ka kay Guyan, maghihintay pa ako ng 12 taon. Makikita mo rin ako. Wanwan, alam mo. Palagi kitang hinihintay. Hintayin kitang tingnan ako. Sa totoo lang, hindi ako tuluyang nakatulog nung gabing iyon. Narinig mo? Narinig ko ang bawat salita. Pasensya na, ang tagal mong naghintay. Hindi mahalaga ang oras. Ang mahalaga, naghintay ako. Sabi ko, susuportahan kita kahit ano ang gawin mo.